Magandang hapon. Pebrero 16, February 16, 2026. Apostolic job. As usual, I am your Papa Bot. Lately, I am your bibothalmologist. Well, good life to everybody. Ayan, nagre-record din si yung isang tulonggis dito. Ayun, nagre-record siya. Ayan. Mabuti naman at mayroon tayong ganito. May gadget tayo, ha? If not, we cannot reach you out. We cannot spread the good news. It's always a good news. That's an old story about the Holy Bible. Old, new, good news. Kalain mo, more than 2,000 years na, superstar pa rin itong si Jesucristo. Hindi ka ba nagtataka? Ha? Inaagaw-agaw na nga ang kanyang role, ha? Yung ibang religion gumawa din ng Arabic heaven. Wala pa, hiram-hiram lang yan ang idea. Plagiarism yan. Hindi totoo yan, ha? Kunwari pa sila na ang may karapatang pumunta sa yung sinabi ng Holy Bible na may langit, na walang kamatayan, walang sakit. Baka totoo nga. Kaya inagaw, inulit, sinira, naging corrupt na daw ang Holy Bible. Hindi, wow. Ang reflection ko kasi, good for humanity, yung ang pinakamagandang gagawin ng isang tao, para sa kapwa at para sa lumikha, ganyan. Sorry na lang kung hindi nyo ako masakyan, Alam ko nahirapan kayong umintindi bakit akong ganito. Makulit ako. You left the group and then sometimes you warn me that I should also leave the group. Natatakpan na din ang mga balita dyan. Kung ako pa sa inyo, you learn something from people who are rich with knowledge. Wag lang basta-basta mag-react dahil ako nabubuhay ako sa knowledgeable person. Kung hindi ko na-met sila o hindi ko na-encounter, napakawalang kwentang tao ko ngayon. Bagay, hanggang ngayon walang kwenta. I'm nobody. Yeah. Gaya nung when I was in college, 70s, parang ayaw kong parang walang no desire or that kind of tinatawag yan, thriving attitude, yung masigla na punong-puno ng pagsusumikap. Dahil iniintindi ko, ang pagkaintindi ko kasi sa buhay, grace of God, mercy, love. Kaya pala kailangan mag-ambisyon, pero kulang pa rin. I need to study, I need to go to school. Tapos na-encounter ko itong mga aklat na ito na gaya kay Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking. Mabuti na lang dumating to sa buhay ko. Basahin nyo nga yan, The Power of Positive Thinking. Author niyan si Norman Vincent Peale. Peale as in Papa Echo Alpha.
Lima Eco. Ang galing. Doon nag-spark ang aking interest. Dahil ano kasi parang anak mayaman. Anak sa utang. Anak sa utang. Walang ganang strive. Buti na lang na awaan ako na maganda ang memory. Hindi pa yayabang hanggang ngayon naalala ko pang mga lectures noong 1970s sa college ako I can still remember well. At saka hindi naman matalino, ano lang, average. Importante kasi behavior, attitude, hindi kung sinong bright ka o matalino ka o angat ka, hindi. Attitude mo lang, huwag kang magnakaw. Meron dyan ha. Pag start pa lang, kung sa Ilonggo, pag start pa lang yung sa Ilonggo nga term, pamumoy-momoy. Sus, kung napasok na pala, magnanakaw na. Marami ng anomaly ginagawa. Makasalanan talaga itong taong to. Yung iba sa atin makasalanan. Walang hiya. Walang hiya. Ha? Ang tawag diyan, traidor. Oh. Sinabi nang wag niyong subukan yan, masisira ang buhay niyo. Oh. Pati mga notoryo sa bayan natin nagsasabi na takot talaga ako sa presidente na yan. May ngayon times 30 ang krimen. Wala nang takot Oh, yan ang pagka-stupido ng mga Pilipino. Kung walang may na tatakutan, gagawa ng hindi maganda. Treat kayo sa bayan all the time. Nagbablog lang ako ngayon dahil February 16, 2026. I think magaling na tong mata ko. Yung January 27 pa to Pero bukas meet kami ng aking ophthalmologist bukas. Martes, Lunes ngayon. Yan ang schedule niya sa hospital. Yan, isusumbong ko anong ginawa. Anong ginawa ko sa mata ko. Tinusok ko pa naman. Ayaw ko kasing may inflammation Nung may video may mata ng isda doon puti, tinusok ko. After 5 days, tinusok ko ulit. May pressure, parang Makati. That means may infection pa, may nana or pus. Marumi pa. Oh. Tapos piniga. Piniga. Para maalis yung nana, maalis yung susyo. Oo. Maalis yung parang patay na dugo. Ganun ang nangyari. Tinusok ko ulit ng karayom. Buti naman February 14 yun. 2 days after ito na medyo naka-recover siya wala na yung kati, wala na yung pressure. Sometimes kasi we have to do something para hindi tayo dependent masyado sa mga espesyalista. Dahil may trabaho din sila Mabuti na lang na hindi ako nakainom ng antibiotic. Dahil sumasakit ang tiyan ko pag antibiotic na. Hyperacidity na naman. Oo, isang buwan niya na gamutan. Ako, ayaw ko muna. Depende sa kanya bukas kung anong management niya. Basta sa akin, pag may infection sa katawan, technique to technique. Kaya makinig kayo, wag yung left the group. Kung ayaw niyang panoorin yung mga nakapost yan, do not open it. Di ba? Kasi pag ikaw ang kailangan doon sa group chat,
ano kanila, itag. Oh, lalabas ang pangalan mo. Uy, may nagsasabi dito na para sa akin. Itag kanila. Hindi ba kayo marunong magtag? Yung asterisk, ano yan? A? Ano ba yan? Asterisk ba yan? Cap A? Parang ganon. Hindi ko alam yan eh. Oh, lalabas. Pangalan mo sa group chat. Learn from somebody. Do not rely on your knowledge. Small, little knowledge is dangerous. Little knowledge is dangerous. Ay, hindi ko naman sinasabi na hindi ako nangungulit. Hindi ko sinasabi na hindi ako nuisance. Ang masasabi ko lang, nandyan lang ako just to make my presence felt. Pasensya na kayo. Ang aking rason, kung ako vlogger at saka vlogger. Alam mo naman ang pagbablog ko, yung righteousness, anti-kutong, anti-corruption, anti-terrorism. Anong masama doon? Anong masama doon? Ha? Kung meron akong topic, ang hot topic is always Hesus Kristo, Holy Bible. Sabi nga ng taga radio station, Christian radio station, sabi niya, papabot. Siguro malaki ng kita mo. Oh my goodness, hindi ako nag-vlog para kumita. Libre yan. Wala doon na charge anything kasi you are talking about God and righteousness of Jesus Christ. Do not make it as your livelihood. No. Ibigay mo ang puso mo sa mga tao. Ibigay mo lahat. Huwag mong bawas-bawasan. Do not charge the Lord. Huwag kang magpayaman dahil sa salita ng Diyos. Magdasal ka lang, magtrabaho. Huwag ka masyado maging prosperity. Ang dasal mo puro pera. Mahiya ka naman. Kaya nga sabi ng pastor namin doon sa Banga, sabi niya, nung pista ng Surala, may lumapit daw sa kanilang table, kumakain sila, daming tao. Maya-maya lumapit na naman, the same person. Maya-maya 4 na sila, lumapit na naman. Bakit ang dami nyo? Kasi kailangan ng grupo namin sa simbahan. Sabi ng pastor, hindi ko makaya. Hindi ko kaya yung ganun. Hindi ko kaya yan kahit nabaliktarin ang mundo. Hindi ko kaya yung ganun. Ano ba yun? HPG. Hipokritong patay gutom. Hindi naman. There's no problem about that. As long as you have pure in hearts. Anyway, you're spreading the word of God. Yeah, peaceful lang tayo. Susundo tayo ng apo. Mag-alas 4 na 4:30 daw ang sundo Ayan. Buti sana kung may laman pa tong gallery ko. Ang daming activities Maraming activities. May Valentine's, mayroon pa yung February 11 na Kiwanis. Hindi ko na i-erase yun. Hindi ko pa. Wala na kasi akong YouTube dito sa cellphone na to. Nililipat ko pa dito sa kabila. Dito sa may itong cellphone na to, yung luma. Sa journey vlog, wala na yung reality vlog ko kasi ayaw nila siguro sa akin na pinapagalitan ko sila dahil sa religion nilang extremist. Ayaw ko. Minsan kasi may pagka-radical tayo, sasabihin ko, ano ba kayo? Anong propeta yan? Buang-buang. Totoo naman. God is love. God is love. Bakit may extremism? Pag ang dami mga rituals magdasal ka ng 5 times a day, okay ka na? Okay ka lang? Makapagdasal ka ng 5 times a day, okay ka lang? Hindi. Every now and then magdasal ka. Maintain your righteousness. Every second, every minute. Hindi lang na nakapagdasal ka na ng 5 tapos pagkatapos pumatay ka ng tao.
Di ba buang-buang yan? Sino turo niyan? Propeta? Hindi. Mga scholars yan. Mga extremely radical people na nagaturo niyan. Yeah. Mga radical, kunwari, may righteousness sila. Kaya, kinakawawa niyo yung propeta niyo eh. Lolo ko yun. Galing Saudi, lolo ko yun. Lolo natin yun dahil sa dugo ni Adam. Dugo ni Adam nasa atin. Aywan ko lang. Galing ba tayo kay Eva? Hindi ko na alam. O baka nanganak sila, no? Nanganak sila, doon tayo galing. Kahit sino ka pa sa mundo, doon tayo galing lahat. Kwento lang yan, pero kahit na hindi ka maniwala dyan. Maniwala ka sa talent ng mundo ngayon, you should have your own partisanship. Do not just sit on the fence. You should have a party. You should have a group, chosen group para sa iyo. Kung if you choose Christianity, be a Christian. Hindi yung minsan doon ka sa kaaway, minsan dito ka naman sa kabila. Kung sundalo ka, wala kang kinikilingan, kaya barilin mo lahat. Kalaban mo, grupo mo. Malalim, ano? Pero what I mean is, tayo, matalino na tayo eh. Matalino tayo, we can choose. We know what is bad and what is right. Ang masama at hindi masama. So, ang tinuro ng Holy Bible, napakagandang righteousness. Humble, nagsakripisyo daw yung isang tao dahil utos daw ng Ama na gagawin niya yun, di ba? Ipakita mo sa kanila kung sino tayo. Partner sila ng Diyos Ama. Tiisin mo yan. Ipakita mo, mabait ka. You suffer. Oo nga, tinupad tinupad. Namatay, nabuhay. Ikwento ng Holy Bible yun at hindi ako maniwalang mali. We have to participate. Pag Christianity, participate ka sa Christianity. I-promote natin yung Hesukristo. Diba? Na walang kulang. Kaya ako, kahit na ganito lang ako, walang trabaho, doktor lang, salamat naman naabot ko yun. Wag na kayong magalit kung sino ako wag na kayong makulit. Simple lang tayo Simple lang tayo. Gusto ko lang itong mga ganitong mukha Ayan, ganitong mukha lang. Pangit lang. Pangit lang. Tinitiis ko lang pangit. Kasi nung gwapo ako, tinitiis ko ang pagkagwapo. Kalain mo hindi ako makatulog. Wala akong buhok. Ganyan, walang buhok. May buhok. Yung manipis. Tapos wala to. Walang balbas. Pag 2 o'clock, malamig na yan sa umaga. Dito sa usual na residence ko sa Marbel. Malamig yan kasi farm yung amin Palagi kong sinisipon.
Ganun, nag-bronchitis na naman. Kaya sabi ko, I need this one. May apron. And then, itali lang pag mainit. Yun ang nangyari. Tapos, wala akong buhok noon, bunit ng bunit. Pero pag tulog ako, tatanggal yung bunit, malamig na naman. Kaya may buhok ako dyan. Pag mainit, tinatalian ko. Mabuti lang, may buhok na naiwan. Laking tulong. Kaya ayaw ko na sa Northern Hemisphere. Ayaw ko dun. Malamig talaga dun. Hindi ko kaya. I don't know kung makabalik ako dun. Canada. Malamig. Ayaw ko. Saka doon, hindi sa sinisiraan ko. Maganda ang government. Yeah. Walang malagyan ng aking idea. Tinupad na ng Canada. Sa daan, early warning nila, day and night, yellow flashing light, early warning, kurbada or may construction. Every day, may yellow flashing. Hindi na nila pinapatay yung sa kurbada na mga early warning. Pagtanggap ng mga drivers doon, talagang pagsusuri, exam, practical, first, second stages, maganda. Sa Pilipinas, padrino lang, ayos na. Magbayad ka lang. Then mag-drive ka, then sagasaan mo na yung mga tao dyan dahil mang-mang. Yan ang advantage ng Canada. At ang disadvantage, parang wala kang ganito na you can go to your neighbors or next barrio or sa mall na naglalakad kayo. You cannot walk outside kasi parang freezer. I mean, ako kasi ang reflection ko, mas marami ako makukuhang aral dito. Doon parang kumpleto na eh. Isang tulog na lang, langit na. Maganda doon eh. Dito sa atin daming gulo, kaya mas marami ako nakikreate na reflection dito. Tsaka pagkain, no? Fresh, matamis ang mga isda. I mean, lahat parang fresh dito. Doon naka-freezer eh. Parang pagbukas mo, marinated ano ba yan? Fish? Bangus? Parang gano'n, marinated or something. Ang tatak, Jensen eh. Minsan pagbukas mo, galing Luzon na mapagkain, gulay. Pagbukas mo naman ng ulam, galing Vietnam, galing Thailand. Imported. Dito sa atin, you can maybe you look around, you know. Pag medyo masipag-sipag tayo doon sa mga gilid-gilid, lagyan mo ng mga gulay, mabubuhay. Sa Middle East, away-away pa sila ng ayuda, pinakaagawan pa. Maganda dito. Dito tayo sa parking lot. Dito natin entayin yung apo. Yun ang nangyayari sa mundo natin. Kaya ako, reflection ko ito lang. I hope na ma-upload natin to sa Papabot Journey Vlog kasi nag-apply ako ng YouTube, panibago, binigyan ako ng YouTube short stub, hindi makapag-upload ng more than 10 minutes. Parang nagtampo ang YouTube sa akin eh. Ayun ko, siguro yun, dami nagre-report dahil minsan hindi naman ako nag-bad words. I don't say bad words. Kaya lang minsan sa kakainis mo ng mga extremist na religion, makasabi ka, sino nagturo sa iyo ng propeta? Bakit yan kayo? Bakit yan kayo sa propeta na yan? Basahin mo sa Google yung mga laman yan. Naging rapist, naging warrior, nag-atake sa Medina, tinikman ang mga babae. Galit na galit sila. Tinikman ang mga babae, pinatay ang mga lalaki. Inasawa yung isang Jewish woman. Ginawang pulutan. Traveling bore ka siguro na propeta ka. Kaya nagagalit sa akin. Report. Pero pag ako'y buhay pa, tuturuan ko kayo. Let's make this world a very beautiful place to stay.
Huwag tayo mag-away-away dahil lang sa Diyos. Just to get a small slice of heaven. Basta Hesus Kristo nagsasabi na yan ng totoo. Siya na lang daan. Hesus Kristo lang. Hindi santos, hindi beads, hindi ano-anong hinawakan nyo sa kamay. Pahalik-halik pa kayo sa bato. Wag yan. Jesus Christ lang. Ha? John 3:16. Tapos ang problema natin. Di ba? Sinabi ko sa inyo eh. Wag na tayo maglukuhan. Di ba? Wag na tayo maglukuhan. Si Jesus Christ lang. Ginulo niyo pa, inangkin niyo pa na kayo ang chosen people. Paano na lang yung history na mga artifacts sa mga building ng 2,000 years old, 3,000 years old na ginawa ng mga Holy Bible character? Sabihin niyo Holy Bible character, lahat ng character sa Holy Bible, propeta, Muslim. Mga propeta ng Holy Bible, Muslim. Okay mo galit. Ha? Nauna ang Holy Bible eh. Kayo respect the elders. Number 1, try to respect the elders, yung senior. Yeah, di ba? Nauna ng Holy Bible, wag nyo nang palitan, wag nyo nang siraan. Di ba? Wag nyo nang siraan. Let's have no other God but Jesus Christ. Yun na lang. Di ba? Wala na kasi magulo lang pag palitan natin uli ang Holy Bible, mas malalong magulo. Di ba? Ganito lang ako dahil iba yung aking theology. Iba. Mayroon ako nalalaman, hindi ko sasabihin sa inyo eh. Bahala na kayo kung ayaw niyong maniwala. Hindi sasakit ang tiyan ko. Nabuhay ako ng 67 years old, hindi ako naghingi ng 1 kilong bigas sa inyo. Mabubuhay ako ng gusto ng Panginoon. Yeah. Kung ayaw niyo na sa akin, di bawiin niyo na ako, di ba? Simple lang. Okay, thank you. Wala pa yung apo ko. Yun lang sa akin, ha? Simple lang ang aking layunin, ha? Ano lang, pangkalahatan. Hindi yung refleksyon natin, kapitbahay lang ang kinakalaban natin. Well, anyway, sabi niya, love your neighbors. Ano yung mga Chinese doon sa ibang lugar? Mga Africans, it's our neighbor. Mga, ano natin sila? Sisters and brothers. Yan. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan sila. We have to take care of them. Spread the word and the gospel of Jesus Christ. Yun lang. Thank you for watching. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face upon you and give you peace in Jesus' name. Amen. Hi. You're there. You're done playing? You're done playing? Uy. Oh, let's. Did you play? Hey, you forgot about the side plants. Oh yeah. What's that? Side plants. Ano, shy plants? Side plants daw. Hiya. Makahiya.
What is shy plants in Tagalog? Makahiya. Ha? Shy plants? Makahiya. Look at my plants, my cats. Ano ko no? Ano ko no? Duman ko daw. Ha? Duman ko na yung plants ko. Oh.